Jesus. Hallelujah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna, Lord Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Be lifted higher. Be lifted higher. Yes, Lord Jesus. Higher. Be lifted higher. Yes, Lord. Be lifted higher, oh Lord. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Yes, Lord. Jesus, you be lifted higher. Jesus, oh you God. be Hallelujah. lifted higher. Higher. Be lifted higher. Yes, Jesus. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Hallelujah. Let our King be lifted up. Our King be lifted up. Yes, Lord Jesus. Let our King be lifted up. Hosanna. Yes, Lord Jesus. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. To God be the glory. Yes, Lord Jesus. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord Jesus. To God be To the glory, Jesus. God be the glory. To God be the glory. To God be
the things He has done. By His blood, By His blood, He has saved me. By His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Yes, Lord Jesus. To God be the Hallelujah, glory. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, oh God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, oh God. Hallelujah. At aking hinihiling kay Sister Lina na mag-open prayer sa Hallelujah, Jesus. Opo, Ama, binabalik namin sa iyo lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kadakilaan, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagliligtas, salamat sa pagpapala, salamat sa kalakasan at sa pag-asa. Kaya kami ay nandirito, Panginoon. Lubos po kaming nagpapasalamat dahil hindi ka nagbabago, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, O Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At Ama, hinihiling po namin sa iyo na ikaw, O Diyos, ang manguna sa amin pong gawain sa gabi pong ito. Saliksikin mo ang aming pong mga puso, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng mukha ng kasalanan, Panginoon. Likhaan mo kami ng malinis na puso upang, O Diyos, makakilos ka ng may kalayaan sa bawat isa po sa amin at magamit mo kami, Panginoon, sa layuning pananalangin, pag-i-intercede, pagwa-warrior, O Diyos, pananalangin, O Diyos, higit sa lahat sa mga nangangailangan, Panginoon. Lukuban mo kami ng banal na dugo at naniniwala po kami katagumpayan ang siyang patuloy na mangyayari. Let your kingdom come and your will be done. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Nararamdaman ba natin, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon? Gusto pa ba natin siya awitan, mga kapatid? Hallelujah. Habang tayo ay nakatayo ay malaya tayong lumundag, malaya natin siyang purihin, malayo natin sumayaw. Hallelujah, hallelujah. Habang ating inaawit ang nagsasabing, I feel the Spirit moving. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, oh God. Feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. And that's all right, all right. Oh, I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. I feel the Spirit moving, and that's all right. And that's all right, all right. Oh, I feel the Spirit jumping, and that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. And that's all right, all right. Oh, I feel the Spirit dancing, and that's all right. Come on, I feel the Spirit dancing, and that's all right. I feel the Spirit dancing, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive
forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Is alive forevermore. Glory to your name, O God, Jesus. Glory to your name, O God. Hallelujah. At habang aking tatawagin ang magtuturo sa oras na ito, sabihin natin, God bless Brother Johnny. Cellphone. Sir, cellphone. Kaya nga, hindi kami nag-usap. Uniform. Man, praise God. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise God. It's again a privilege na tumayo sa inyong harapan, mga kapatid. At sabi ko nung Sunday, mga kapatid, ay hindi ko matatapos ito, sabi ko, mga kapatid. At sakto lang, mga kapatid, na for some reasons ay tumayo muli ako sa inyong harapan dahil gusto ko na tapusin yung nasimulan ko, mga kapatid. Amen. Yes, and I am very much burdened to share with you what I received, mga kapatid. Dahil sabi dun sa Proverbs 4:7, mga kapatid, sabi niya dun, wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all they getting, get understanding. Napakahalaga, mga kapatid, na patuloy tayong makatanggap ng pangunawa, mga kapatid. Dahil doon natin higit na nare-realize o nagiging reality sa atin ang mga katotohanan ng Diyos kung nauunawaan natin ang kanyang salita, mga kapatid. At gusto kong i-share, mga kapatid, magsimula sa Romans 8 verse 1, sabi niya doon, mga kapatid. Romans 8 verse 1, sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? Tayo po ay makaupo, mga kapatid. At gusto kong bigyan ito ng subtitle na You Can Overcome. Or in other words, you are an overcomer. Okay. Yung una is statement of something that is possible. Yung pangalawa, mga kapatid, is claiming that is already a reality, mga kapatid. You are an overcomer. Na yung verse doon, mga kapatid, na binasa natin doon na kaya ngayon, sabi niya, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Pero incomplete yung ASND niya, mga kapatid. I feel that is incomplete dahil hindi niya sinama yung huwok. Mga hindi lumalakad ayon sa laman, bagkus ayon sa Espiritu, mga kapatid. It's really a reality, mga kapatid, na kapag babalikan mo yung mga certain scripture na nabasa mo noon, mga kapatid, parang nagkakaroon ng higit na liwanag. Kaya pala, napapaganon tayo, mga kapatid. It's like putting things, pieces of puzzles together. Na nung una, yung pangunawa mo sa isang verse, mga kapatid, ay hindi siya ganun kalalim. Pero sa pagkatagal mo, marami ka nang narinig, mga kapatid. At nabalikan mo ulit yung verse na yun, parang natanggap mo na yung pagpapaliwanag. Kaya nagkakaroon ka ng higit na unawa at na-appreciate mo ang salita ng Diyos. I believe na it's not just me, mga kapatid, ang nakakaramdam ng joy, ng kasiglahan, ng tinatawag na kasiyahan kapag ipinapaunawa sa iyo ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid. It's like something na nagiging personal mo na yon, mga kapatid, at tinitake in mo, mga kapatid.
Amen. So I would like to shed light more on what I shared last Sunday, the origin story, mga kapatid. Na pag-aralan natin, na naunawaan natin na ang Diyos, hindi siya naniniraan sa oras. Hindi siya bound ng past, even present and future. Time, at even yung space, when we say space, everything na mayroong bakante. At hindi lang ito ang space, not just this space na covered ng earth, because every space outside earth, mga kapatid, the entire universe, na narinig natin na bagaman ito ay sa observation ng mga scientista, ito ay nag-expand, mga kapatid. It's just a representation or it's just a manifestation o pagpapahayag na kailanman hindi pwedeng maarok ang kataasan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Dahil bagaman nag-expand, mga kapatid, ng universe, still, it cannot, hindi niya kayang i-contain ang Diyos, mga kapatid. The heaven and the heaven of heavens, all of the heavens, it cannot. Hindi niya kayang kulungin ang Diyos dahil mas malaki siya. At ang panahon, kasi magkasama ang space, espasyo at panahon, magkasama sila, hindi niya kayang kulungin ang Diyos. Hindi niya kayang i-control ang Diyos. Hindi niya kayang i-limit ang Diyos. That's why, yung pinakita ko na illustration, kung meron sanang timeline, time and space begin at a certain point and it will end at a certain point. Ibig sabihin, hindi siya tinatawag na everlasting. Hindi katulad ng Diyos ang time and space na nagmula pa sa walang hanggan. Bagkas ito ay nagmula, mga kapatid, at a certain point, pero ang Diyos, wala siyang pasimula. Makikita mo yung arrow na all-encompassing, meron siyang tinatawag na arrow to signify na wala siyang dulo. Pero ang earth, ang space, ang time, merong dulo, merong umpisa, mga kapatid. And I would like also to point, sinabi ko kasi kanina na meron ng hangganan. Yes, this earth will end, mga kapatid. But it's my conviction na tayo will not end. Hindi tayo mag-end. We will be together with God forever. Yes, we began at a certain point, but we will continue to exist. Especially kung tayo ay naligtas, mga kapatid, magiging kasama natin ng Diyos nung walang hanggan. So, it will be unending, walang katapusan, mga kapatid. Bagaman meron tayong simula, pero wala na tayong hangganan, mga kapatid. Even those who will not be saved, they will be in hell forever. Walang hanggan yun, mga kapatid. So it's God, pero ang Diyos wala siyang pinagmulan, wala din siyang hangganan, mga kapatid. And napag-aralan natin na in relationship with us, the only time that God is at work or He is working is right now. Hindi yesterday kasi wala na yon. At hindi rin tinatawag na kinabukasan because we are not yet there. Pero ang Diyos nandun na siya, but in relation to us, kumikilos lang siya sa hinaharap. To apply the verse na wag mong pag-alinlangan ang kinabukasan. Kahit na meron kang nakabinbin na babayarin, utang na hinuhulugan, mga kapatid, don't worry about that, mga kapatid. Because God will take care of your tomorrow. Amen? At nabasa natin last time na we should have a faith that is able to pull the blessings of tomorrow because it is possible. Hindi natin pwedeng hilain ang mga problema ng kinabukasan, but what we can possibly do, mga kapatid, ay hilain yung mga pagpapala ng kinabukasan. Why, mga kapatid? We can go, pwede tayong pumunta doon sa presensya ng Diyos, and the blessings of the promises that is going to fulfill will bring blessing to us in the current time upang tayo ay magkaroon ng kalakasan. Yun yung magsisilbing tinatawag na encouragement, kalakasan sa atin na kahit may sinusuong tayo right now, alam na natin ang hangganan natin, which is in the presence of God, which is rejoicing in His presence. Itong kalagayan natin ngayon, mga kapatid, na napakaraming mga problema ay temporaryo lang, may hangganan. And if we always come to the place where God is, it is in the spirit realm. Kung lagi tayong pupunta dun sa
sa kanyang presensya, at sa kanyang presensya wala na ang oras at wala na ang tinatawag na space doon, para bang not literally but figuratively, iiwanan natin yung kalagayan natin na physical at temporal na sa kasalukuyan at lalapit tayo sa Kanya, mga kapatid, at doon tayo magkaroon ng fellowship sa Kanya, and in that fellowship ay ipapakita niya sa atin, mga kapatid, yung hinaharap na natin, which is already finished in the mind of God, but we are still on the process na i-fulfill natin yon. Minsan, ang hirap na isipin, but I believe God is giving us understanding of that, mga kapatid. Amen. Napag-aralan din natin nung nakaraan ang patungkol sa kaibahan ng tinatawag na free will and prophecy. When we say prophecy, it's already fulfilled in the mind of God. It cannot change, mga kapatid. At binigyan natin ng pangunawa, kung ganun, parang nagkakaroon tayo ng pag-iisip, kung ganun na meron ng nakatalaga na mangyari, hindi na lang, gawin ko na lang yung gusto ko kasi meron ng outcome, meron ng mangyayari na hindi na mababago. Na minsan, kung ganun ang pangunawa natin, malilito tayo at makikiayon doon yung pamamaraan natin ng pamumuhay. Na yung mentality na parang yung pag-isip na meron ng nakatalaga kung sino lang ang maligtas. Meron ng nakatalaga kung sino lang makakarating sa langit. Paano yun? Diba? Ang explanation natin last Sunday, to give more understanding to that, nung hindi pa tayo nilikha ng Diyos, magsimula tayo doon, alam na ng Diyos kung ano ang hangganan natin. And with that knowledge, meron din siya, together with that knowledge, meron din siyang karunungan. Meron siyang wisdom. Kung alam ng Diyos na si Sister Ason ay mapapahamak siya kung ang ibibigay ng Diyos na buhay niya, may isisilang siya sa kita ng pamilya na ganito, ganyan. Kung alam ng Diyos na siya ay masisira, siya ay hindi magtatagumpay, in His wisdom, bakit iaalaw niya na si Sister Ason ay maipapanganak siya doon? In other words, inayos na ng Diyos yung magiging mangyayari in such that mailalagay tayo sa exact, right, best place, best combination of family, best combination of time na pwede tayong ipanganak in such a way na hindi tayo masira. That's His wisdom, mga kapatid. But, pwede pa rin nating i-violate yung plano na yun ng Diyos dahil meron tayong free will. Yun pala, mga kapatid. Hindi yung pag-iisip na meron ng pwedeng iligtas ng Diyos sa inaharap. In other words, every single one of us, na human, nung nilikha ng Diyos ang tao, we are created together with Christ. Nandun na yung mindset and will ng Diyos, ang pag-ibig niya, na lahat tayo ay mapabilang doon sa mga niligtas. But, hindi inalis ng Diyos yung free will natin, we can still, pwede pa rin nating piliing hindi maligtas. Bakit? Meron tayong free will, pwede nating piling hindi maglingkod, pwede nating piliing huwag makinig doon sa nag-share sa atin ng Word of God noon, and right now, pwede nating piliing mag-backslide. Wala namang nagtutulak sa atin na mag-backslide. It's our decision, di ba, mga kapatid? So yun pala yung pangunawa. So whatever life that you have right now, anumang pamilya na pinagkasinailangan mo, yun ang ibinigay ng Diyos sa'yo because it is the best, perfect combination of every situation na pwede niyang ibigay sa iyo because you are a unique creation of God, and it is assured na if we follow Him, if we come to Him at lalapit tayo sa Kanya as an act of our will, decision natin na maglingkod sa Kanya, we will eventually come out victoriously or overcome anuman ang pinadaan sa atin ng Diyos, anumang kita ng hirap. And in that knowledge, mga kapatid, hindi natin pwedeng pagkumparahin ang buhay ng bawat isa sa atin. Buti pa si sister, marami siyang pera. Buti pa si brother, gwapo siyang pinanganak. Buti pa si ganito. Marami tayong mga ganon. Aminin natin, even me. May mga kakontemporary tayo ng buhay niya, ang bilis niyang makakuha ng sasakyan, ng bahay, ang bilis niyang makapag-asawa.
mga kapatid, ang magkaroon ng family, mga kapatid. Di ba, Brother Jael, Brother Michael? But I believe, mga kapatid, if we are in the will of God, He will lead us whatever design of life na meron tayo. Hindi kailangan magkakapare-pareho tayo. Tayo lang naman yung naglalagay minsan ng standard, o dapat at the age of 25, you already have a family. Dapat at the age of like this, dapat ganito, ganyan. Because, no, mga kapatid, dahil ang Diyos binigyan niya tayo ng, sinabi ko na kanina, ng perfect condition, perfect, tinatawag na perfect condition, perfect setting. Even though, mga kapatid, we cannot deny the fact na meron pa rin tayong wrong decisions kahit na nakakilala tayo sa Diyos. Pero doon sa Romans 8 na binasa natin kanina, kapag mag-jump tayo, mababasa natin doon na God is powerful, gracious, good, mga kapatid, na kayang-kaya niyang i-work out lahat, even yung pagkakamali natin, to our own good, as long as we continue to Him. Even na yung truck natin ay iiwanan natin, sesegue tayo at pupuntahan natin yung wrong decision, mga kapatid. If we have a mind, mga kapatid, to always come to Him, we can always go back to that line. And even though in the mind of others, mga kapatid, late na tayo, nahuli na tayo, what matters, mga kapatid, ay nandun tayo sa will ng Diyos. Bakit? Kasi ang pinaka-importante dito, mga kapatid, hindi yung, alam na natin, mga kapatid, if you have a mentality like that, alam natin ang pinaka-importante sa lahat, hindi yung kung ano yung pinamuhay natin sa mundo na ito, kung namuhay ka na mayaman, namuhay ka na nakapagtapos ng mataas na kurso, mga kapatid. Hindi na yan yung pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay nasunod mo yung kalooban ng Diyos, yung perfect design niya sa'yo, and you come out perfectly, you come out according to His plan, which is unique to each and every one of us. Even though iisa yung salita ng kaligtasan, mga kapatid, pero ang pamamaraan ng Diyos sa atin ay specifically tailored. Ibig sabihin, very unique, walang magkakaparehas sa atin. Kaya tignan natin, may mga nakakilala sa atin, nag-edad na siya ng matanda na, 40, 50, 30, may 20, may 10, mga kapatid. Amen. Dahil iba-iba ang design sa atin ng Diyos. I even believe, mga kapatid, na God just call us at the right time of our lives, mga kapatid. So hindi tayo pwedeng mag-regret, hindi tayo pwedeng magkumpara, sana ganito na lang, mga kapatid. At babalikan pa natin yung nakaraan at ang dami nating mga sana-sana, mga kapatid. What matters, mga kapatid, is sa oras na ito, sa kalagayan natin na ito right now, ay i-allow natin, i-align natin o i-ayon natin every now and then ang ating mga buhay sa Diyos. And it begins by us, nagsisimula yan sa ating paglapit sa Kanya. Kaya napakalaga na lagi tayong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Last Sunday, we have talked about birth versus origin. Tinignan natin ang buhay ni Kristo, mga kapatid, na siya yung pattern natin, na hindi sila makapaniwala kay Kristo kasi akala nila siya'y pinanganak sa Nazareth. Yung inaasahan nila na Messiah ay pinanganak sa Bethlehem. Pero hindi nila alam, napakaraming mga istorya na nangyari na hindi nila alam. Si Jesus, siya ay naipanganak sa Bethlehem dahil sa tinatawag na, dahil sa tinatawag na mga pangyayari, mga atake. Kaya tignan nyo, alam natin ang Diyos makapangyarihan. Pero nung pinanganak si Jesus, merong threat, may papatay sa Kanya. Bakit hinayaan pa ng Diyos na pumunta ng Egypt si Jesus? Pwede naman niyang kitilin yung buhay ni Herod. He has a plan, may design siya. At nang bumalik na siya ng Israel, hindi na sila namuhay doon sa Bethlehem. Kasi originally pala, nasa Nazareth na sila. Migrate na sina Mary at Joseph doon sa Nazareth. Bumalik lang sila doon, hindi na sila pumunta doon sa kanilang sariling bayan na pinagmulan, mga kapatid. So yung mga tao noon, they cannot believe Jesus enough. Kasi ang tinitignan nila is yung kanyang nativity. When we say nativity, yung kanyang pagkasilang, yung kanyang pagkapanganak. At ang alam nila, taga Nazareth lang siya. At doon lang siya nagsimula. Pero ibinigyan tayo ng Diyos ng understanding na si Jesus hindi siya nagmula even sa Bethlehem. Nagmula na siya sa Diyos.
Because He is God Himself. Bakit natin nasabi? The exact way pala to understand that is, si Jesus, He is the very Word of God. At nasabi ko ng Sunday, ikaw may-ari ng salita. Pwede mo bang paghiwalayin yung salita mo sa'yo na may-ari ng salita? Hindi. Yung word na yun, yung Greek word niya is logos, kasama na rin yun lahat ng blueprint ng creation ng Diyos. And Jesus embodies that until such a time na nagkaroon na lang siya ng physical existence sa earth na ito, which is just temporary, mga kapatid. Na yung kanyang pagkalikha in the mind of God, because He is the Word, siya yung Word ng Diyos, kasama na tayo doon na nilikha ng Diyos. That's why kinonect natin last Sunday na yung origin din natin ay hindi lang nung pinanganak tayo, kundi nagsimula din tayo sa plano ng Diyos. Inisip na tayo ng Diyos, hindi pa tayo naging tao. At ang katulad ni Hesus Kristo, mga kapatid, na siya ay pinarating na lang dito, He was just sent, pinadala siya, He was not just born. Ang pinapanganak lang is yung kanyang flesh, mga kapatid. He was sent, ipinadala siya, isinugo siya ng Diyos. During the time na eksakto na, when the time was come, when sabi doon sa Galatians, mga kapatid, in the fullness of time, right? In the fullness of time, siya ay pinadala. And we can also, yung kating tinatawag na pagkatao, mga kapatid, we can also align ourselves so that in the fullness of time, ipinadala ka nung 1950s. I do not mean, nakatulad ka ng Diyos na nag-exist na doon. Ang ibig kong sabihin noon, to remove confusion, ay yung plano patungkol sa yung pagiging tao ay nandun na sa mind ng Diyos. At itinalaga na ng Diyos kung anong year, anong araw, anong oras, anong segundo na ilabas ka ng iyong nanay, mga kapatid, mula sa kanyang sinapupunan. Hallelujah. Na kapag maunawaan natin yun, mga kapatid, magkaroon tayo ng higit na pagpapahalaga sa sarili natin, hindi lang pala tayo nagmula dun sa tinatawag na pagkasilang natin. Amen. Kasi tignan nyo, mga kapatid, pagpunta natin sa langit, wala nang relationship dun na mama, papa. Yung anak mo ni Sister Divine, pag nandun na kayo sa langit, sister, ma-abolish yung earthly relationship. Walang mag-asawa, walang mag-anak, walang magnanay, magtatay doon. Paano kaya yun, no? Doon natin higit na maunawaan na yung pagkasilang natin sa lupa na ito, yung identity natin na naaayon doon sa pagkasilang na natin dito sa lupa na ito ay temporaryo lang at hanggang dito lang sa lupa. Dahil ang origin natin, mga kapatid, ay hindi lang nagmula kung saan ka, kung kailan ka pinanganak, kundi nagmula ka na dun sa mind of God. Linayon ng Diyos na ikaw ay maging Mildred, maging Brother Vic, Sister Mildred, sino man sa atin, mga kapatid, in the mind of God, kahit na hindi pa tayo naging tao. Mga kapatid, yun pala yung tinatawag na istorya, yung origin story natin. At kung magkaroon tayo ng mindset na yan, hindi lang ako basta pinanganak dito, pinano na ako ng Diyos. I am perfectly designed. Hindi ako product ng accident, mind ng Diyos. Hindi yung naisipan na lang, magkaroon nga ng Sister Corazon, magkaroon ng Babylin nga, kasi feel ko lang. No. Hindi ka pa man isinisilang dito, mga kapatid, even before time existed. Kasi siyang sabi sa Bible, si Jesus, He was slain before the foundation of the world. Bakit siya mamamatay before the foundation of the world? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi pa nagawa yung universe. Jesus is already slain in the mind of God. Bakit nagagawin yon? Because God already saw, mga kapatid, yung magiging kalagayan natin. At yan ay nasa isip na ng Diyos, kahit wala pang mundo, wala pang universe, wala pang planets, wala pang stars, wala pang universe, wala pang time. Nasa isip na tayo ng Diyos. Di ba ang tindi ng galing at karunungan ng Diyos na hindi natin maarok minsan, mga kapatid. At kung yan yung magiging sentro ng puso at buhay natin, mga kapatid, we can overcome. Bakit? We are not just made for this earth. Our design and our tinatawag na details, aspect, mga kapatid, ay ginawa ng Diyos in such a way that we can overcome whatever
na pagdadaanan natin sa lupa kung saan ipinadala lang tayo ng Diyos, mga kapatid. The verse in the 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid, 13 verse 10, na kapag mayroong pagsubok, mga kapatid, God will make a way of escape so that we can endure. Yung explanation yun, kung papatakasin tayo ng Diyos sa problema, papatakasin tayo ng Diyos sa mga kabigatan natin, paano masasabi nating ma-endure natin yun? Di ba parang hingirap, tinatawag na pagsamahin yung verse na yun, mga kapatid, kung ang pangunawa natin ay ililikas ka ng Diyos sa iyong problema. Parang nandun ka na sa middle, yun minsan ang prayer natin middle of karamdaman, middle of sickness. Sometimes I believe God allow us to be in a period of sickness for a certain reason. Pinag-pray mo na gumaling ka, hindi ka gumaling, it's not because wala kang faith, but I believe merong plano ang Diyos, may process doon at ginamit lang niya yung sakit as a channel or as an opportunity for you to understand His will and become what He wants you to be, mga kapatid. Upang ikaw ay maging sa ayos na gusto niya ikaw ay maging. Kung sinasabing aalisin ka ng Diyos sa gitna ng yung trial, problema, mga kapatid, how can we say na ma-endure natin yung pinaadaan ng Diyos sa atin na yun, na bagay sa buhay natin? Di ba parang hirap isipin na ganun, di ba? But what I heard and what I understand, mga kapatid, hindi ka aalisin ng Diyos sa current physical, natural na kalagayan mo na iyon. God will allow you to stay there until He sees hanggang sa nakikita niya na tama na, mga kapatid. Yung sinasabi doon, mga kapatid, na escape, ay yung pumunta ka in His presence. You live in the Spirit, sa kanyang kalagayan, pumunta ka sa kanya, alisin mo yung kaisipan na pinapahirapan ka ng Diyos, alisin mo yung kaisipan na pimpiman ka, kabsat. Nahihirapan ka na, alisin mo na yon, mga kapatid, at magkaroon ka ng pangunawa at pag-iisip, pinapadaan ka ng Diyos doon dahil meron siyang purpose, merong rason. At right now, sa kalagayan na yun, hindi mo man maunawaan kung ano ang pinapaunawa sa iyo ng Diyos, trust Him. Kapag lalabas ka na sa tunnel na yun, mauunawaan mo. And you will even rejoice greatly and thank God, mga kapatid, dahil pinadaan ka niya doon, hindi ka niya inalis, mga kapatid, doon sa problema, sa trial na yun, mga kapatid, dahil may gustong ituro sa iyo ng Diyos para maabot mo yung ultimate na purpose ng Diyos sa buhay mo. Parang maabot mo para maging totoo, mga kapatid, yung ultimate na purpose ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Pero minsan, kung may sickness tayo, ano ang lagi nating prayer? Lord, alisin mo, pagalingin mo ako. Yes, mga kapatid, God has given us the provision for healing. Binigyan niya tayo. But I heard one preacher, mga kapatid, hindi ako nag-isa in this feeling. Kausapin mo ang Diyos. Will ba niya na pagalingin ka na niya right now? Kasi kung papagalingin ka na niya right now, para kang inalis doon at the middle of the tunnel, in-escape mo na, finorfeit mo na yung blessing mo at the end of that, dahil pinapadaan ka lang ng Diyos doon, mga kapatid, dahil mayroon siyang gustong ipangunawa. But I do not deny the fact, mga kapatid, na may karamdaman minsan na kailangan sa kalooban ng Diyos galing agad, gradual, instant. But there are times, hindi pare-parehas, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos. Hahayaan ka ng Diyos, mga kapatid, na mag-suffer, di ba? God allows us to suffer. Hindi dahil sa pinapabayaan, hindi dahil sa nakagawa tayo ng matinding kasalanan, but sometimes we know, mga kapatid, yung kasalanan minsan yung nagiging open door ng suffering sa buhay natin. But there are suffering, sometimes we do not understand why God allow us. Na parating niya tayo doon, mga kapatid. Tinuturuan niya tayo. At yung way of escape natin doon, thank God, begin in your mind. Isipin mo na ikaw ay hindi lang basta ipinanganak na pinaglaruan lang ng Diyos. Gusto lang niya na meron siyang parabang papanoorin na mag-suffer, maghirap, mga kapatid. No. But isipin mo that you are loved by God, mahal ka niya, at hindi ka niya hahayaan na masira, mga kapatid. Hindi ka niya hahayaan na magapi, mga kapatid. Hallelujah. At nilagay ka lang niya dyan temporarily, mga kapatid. And if you go and stay in His presence, ay higit pa niyang ipapaunawa sa iyo, kapatid, ang kanyang kalooban, mga kapatid.
So the point na gusto kong i-share last time ay huwag kang dumipende sa iyong pagkatao bilang ipinanganak. Anumang taon, anumang kita ng family, anumang kita ng kapatid. Huwag kang dumipende doon, mga kapatid. Dahil yung tendency na maging ganun ang mentality natin, as a man thinketh in his heart, so is he, sabi sa Proverbs. Yun yung nagiging mindset natin, at the back of our mind, sa subconscious natin, or at the back of our mind, naka-frame na tayo doon sa mentality na yun, na umaayon doon sa the way na ikaw ay lumaki at pinalaki, the way or saan ka man, anong family ka man isinilang, mga kapatid. That's why hindi natin na-fulfill ang plano ng Diyos sa ating buhay. Dahil may calling ang Diyos sa atin, ang bawat isa sa atin, mga kapatid. At the reason that limits us is titignan mo lang na, pinanganak kasi ako na ganito, tsapera lang kasi ako ng bata ako, hindi ako lumaki na mayaman, hindi ako lumaki sa pamilya na mayaman, ang daming kulang, ang daming ganito, ganyan. Huwag mong tignan ngayon, mga kapatid. Bagkus dumepende ka sa totoo mong origin. Ano bang origin mo? You are in the mind of God. Pinadala ka lang in whatever situation that you are, at yung kalagayan mo sa lupang ito ay napaka-temporaryo lang, mga kapatid. At kung magawa natin yon, mga kapatid, hindi mo kailangang umayon sa status quo o paspasurot lang, kakabsat. Mechanical Christian, kung ano yung ginawa ng katabi mo, yun din ang ginagawa mo. Kung ano ang estilo ng kanyang pamumuhay. I do not mean getting outside our holiness principle. But what I mean is, kung tinawag ka ng Diyos na mangaral sa isang lugar na ito, but since you just heard someone and somebody, dito ka na lang, gawin mo na lang ito, ganyan, mga kapatid, hindi mo na nagagawa ang plano ng Diyos para sa iyo, mga kapatid. That's why kailangan nating makicommunicate sa Kanya because He will reveal it to us. Na sinasabi doon na hindi gusto ng Diyos na magkakaparehas tayong ilong sa Kanyang katawan. Magkakaparehas tayong kamay, paa, tiyan, o ano paman, mga kapatid. But we all have our own place in His body. Ano man yan. At hindi natin pwedeng sabihin, mas mababa ka, mas nakakaangat ako sa iyo. We cannot say that because we belong to the same body, mga kapatid. Amen. At yung design at plan na yun, nagsimula na yun sa isip ng Diyos. Hindi ka pa naging tao. Kaya wag kang dumipende sa yung birth. Wag mong hayaan na yung birth mo ang magdekta sa yung destiny. Maging ganyan ka na lang. Magiging lumpo ang iyong pananampalataya. Wag, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Yung mga generational curses, yung mga habits, bad habits natin na hindi natin maalis-alis. If you have an understanding, at may nabasa ako and I believe it is, deliverance comes after an understanding. Ang pagpapalaya sa iyo ay nagsisimula kapag nagkaroon ka ng pangunawa. Kinikin ng Diyos yung isipan mo, nagkaroon ka ng pangunawa, mga kapatid. At yung mga bagay na kumukulong sa iyo, mga habits, mga kapatid, mga kasanayan, na minsan, yan yung naging tatak mo na sa kapatid o sa kaibigan o kasi sino man. Si ganito, ganyan yan. Ganyan yan. Meron ka ng trademark sa kanila. Bakit? Ang tinitignan nila is yung birth mo, yung pagkatao mo. Yan, ganyan na lang yan. Mahihayin, hindi na makapag-excel sa kanyang buhay. Why? What they are looking is the birth of the man. Yung kanyang pagkatao, yung nakasanayan na niya. But we have a hope. Meron tayong pag-asa, mga kapatid, dahil hindi tayo nagsimula doon sa way na tayo isinilang. We began, tayo nagsimula sa mind ng Diyos, and everything na kailangan natin to overcome is with us. Kasama na sa design natin. Hindi ba tayo nagtataka sa medical field, mga kapatid, na sinasabi nila ng ating katawan ay merong kakayanang mag-self-heal. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng gamot. Hindi mo kailangan ng practices of medicines and so on and so forth. Kailangan lang mailagay ka sa perfect condition. Kailangan mo lang ilagay yung sarili mo. It can be, iwasan mo yung ganito, ganyan. And makikita mo later on, magkakaroon ng self-healing. It parallels the truth na yung pagkatao natin, yung kaluluwa natin, yung moralidad natin, yung intangible part natin,
yung hindi physical na kalagayan natin. Nandyan na lahat ng kapangangailangan natin, even overcome sin, even overcome addiction, yung mapagtagumpayan natin yung mga problema natin na hindi ka give up, hindi mo lalayo ng Diyos, hindi mo sasabihin at isusumbat sa Kanya, bakit ganito ang hinahayaan mo sa aking buhay? Because nung dinisign ka ng Diyos, kapatid, ay inilagay na ng Diyos sa iyo, His wisdom, design you to be so, mga kapatid, at nilagay ka in all of those combination of environment upang ikaw ay mamold hanggang sa maubot mo ang Kanyang perfect picture, which is Jesus Christ. Hindi ba tinawag tayo ng Diyos to conform to the image of Jesus Christ? He is the very example that we should become at pinapadaan niya tayo sa lahat, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Napakaraming mga benefits kapag alisin natin yung mentality natin sa nakasanayan natin na tayo pinanganak lang tayo na ganito, mga kapatid. Like Jesus, mga kapatid. And yan yung precursor. When we say precursor, prerequisite, upang ma-fulfill natin ang plano ng Diyos sa atin. To become what He wants us to be His channel. Na yung 9 minutes, ang pinakita doon na illustration, mga kapatid, I just wanna share, mga kapatid. Merong dalawang kita ng fisherman. Yung isa, very talented siya, celebrated. Yung isa naman, katamtaman lang siya, hindi siya totoo, hindi siya super na magaling. Ngayon, dinistribute niya yung dalawa na yon sa crowd of audiences. Itong very talented, celebrated, dahil sikat siya, yung mga pinupuntahan niyang lugar, namamagnet niya sila, nakukuha niya sila kasi na-attract sila sa kanya. Ngayon, pupunta na naman siya, yun yung process of addition. Mga kapatid, yung mentality na, si pastor na lang, siya na lang gagawa lahat. Si brother na lang, sister Lina na lang. Taga-attend lang ako. Yun yung ginagawa nung celebrated fisherman na yon. Nung pumunta siya, naglaot siya, and then yung mga tao na nagtitilian sa kanya because they admire him, he's very good, he's very talented, mga kapatid, ang galing niya magsalita, ang galing niya. Pero yung ginawa nung isa, ang ginawa niya, kahit hindi siya magaling, pumunta siya doon, kumuha siya, meron siyang isang nakuhang isa. Kasi hindi nga siya sikat, hindi siya very popular. Ang ginawa niya, doon sa nakuha niya, trinain niya. Kahit hindi siya magaling, isinare niya yung truth of the Word of God, yung salvation. Pinaunawa niya na hindi lang siya taga-upo sa church, hindi lang siya church goer. Nag-train sila. Then, second phase, dalawa sila, lumabas. Yung isa kumuha, multiplication. Nag-train ulit sila, lumabas ulit. Hanggang sa naungusan ng multiplication, yung addition. Diba, alin ang mas mabilis pagparami multiplication, yung addition? Alin? Siyempre, yung 1 naging 2, yung 2 naging 4, yung 4 naging 8, yung 8 naging 16, 32, 64. Related yan sa computer kasi yun yung order ng bit. Napakadaling tinatawag ni memorize. Pero ito, every phase, isa-isa lang. So nagsimula siya sa 1, 2, 3, 4, 5. Nakailang stages na sila, 5 pa lang ito. Pero ito, ano na yun? 1 times 2, 4, 6, 2, 1, 2, 4, 8. Naka-16 na siya, sila 5 pa lang. Yun yung mentality. At sinabi doon, you can never achieve that kung patuloy pa rin ang isip mo, ganito lang ako. Wala akong purpose sa buhay ko. Si pastor na lang, si sister na lang, sila lang yung tinawag ng Diyos. No, mga kapatid. Ang design ng Diyos ay bawat isa sa atin, reach out the person that is designated to us. Na yung sinabi doon, iron, sharpened iron, mga kapatid, you will sharpen those who belong to your group. Kaya wag tayong tinatawag na, minsan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng nagseselusan, bakit siya, sa kanya lang siya close? I admit, mga kapatid, na hindi ko lahat ka-close, mga kapatid. Hindi yung tinatawag na kabalahibo. I admit that. Pero hindi ko ibig sabihin na I hate you or
I disregard you as my brother. No, I believe, mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay we are very perfectly designed to reach certain type of person. Minsan, God uses our personality. Minsan, nakikigaya tayo, maging jolly tayo, katulad ni Sister Mildred. Pero dinesign ka ng Diyos yung environment, type of environment na ikaw ay pinalaki. I believe na, as I understand, mga kapatid, ay kasangkapan yun upang mag-stay ka ng ganyan. Kasi yung maingay, masalita, hindi niya kayang abutin yung personality niya ay hindi niya katulad. May tinuturo na nag-o-oppose yung sinasabi nilang malumanay, isa kayong, nyamot yan, nakabunbuntog ka kasi diya kabsat. Magkasalungat sila. But it doesn't mean na itchapera ka na kahit na mabagal kang magkilos. Because you can reach your own type. You can attract your own type. Si ganito, hindi niya kayang abutin si ganito kasi hindi sila, they do not belong to the same type. Kaya magwo-work yung multiplication kasi pupunta ka dun sa, alam mo, hindi siya tinatawag na selective ka, mga kapatid, but we are still the sower. Kahit sino, pwede pa rin nating i-share, tanggapin man nila o hindi, pero pwede pa rin nating tinatawag na i-share. But the point there, mga kapatid, is as a person na create ng Diyos na ikaw, hindi ni sister, hindi ni brother, hindi mo kaparehas, nilalagay ka niya sa mission na ikaw lang ang makakagawa. At huwag mong asahan na ang tatrabaho sa mission mo ay si pastor, ni sister, ni brother. Ikaw lang yun. Huwag ka lang paupo-upo dyan. Alisin mo yung mentality mo na dinagdag ka lang, saling pusa ka lang, kabsat, at paspasurot ka lang. You have a purpose. You have a mission, and it's very unique. Unique yun, mga kapatid. And the details for that, paano yun, brother? Dito na tayo. Dito na yung point na kailangan na laging nating lumapit sa Kanya. Dahil the more na lumalapit tayo sa Kanya, the more that we know Him, the more He's going to reveal to us yung talagang purpose niya sa atin. Para hindi tayo magkakaparehas, mga kapatid. Inilagay ka niya sa sarit-saring company. May mga kapatid tayo dito na kailangan magtrabaho doon sa isang company, sa isang organization at hindi kailangang magpursue ng full-time na position, mga kapatid, sa ministry, mga kapatid. Why? How can somebody reach the people in those organizations kung walang ipapadala ng Diyos doon, Brother Vic? Sister Mildred, marami kang mga kaibigan. Reach them. May yung mga lumalapit sa'yo. Huwag mong hayaan na ikaw yung impluwensyahan nila, kapatid. At mangyayari yun kung ang mentality mo ay nakakabit lang doon sa pagkasilang mo. Pero kung marirealize mo, hindi ka lang basta isinilang dito, you are already in the mind of God. He sent you at hindi accident na may mga dumidikit sa'yo na certain type of people because they are your mission field, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. I love the truth and I'm still praying, God, Lord, let that be realized in my life. I admit, mga kapatid, I do not do this yet perfectly. I'm still in the process. But what I thank God, pinakita niya sa akin yung understanding, mga kapatid, na nagbibigay sa akin ng hope at even sa inyo, hindi ka lang basta-basta, mga kapatid. May purpose ang Diyos sa iyo, kapatid. Kahit na maglalako ka lang ng isda o ng karne, mga kapatid, huwag mong hiyain. You are put in the best and perfect spot. What I mean, nilagay ka ng Diyos sa pinakamainam na lugar. Binigyan ka ng ganyan na opportunity. Because God has a plan for you. At huwag mong stop ang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kung lagi natin o kung pinipili natin i-stop ang kamay ng Diyos sa atin, doon tayo hindi pinagpapala. Bagkus doon pa tayo higit na hinahihirapan sa ating paglilingkod, mga kapatid. Yung isip ng tagal-tagal ko na sa Panginoon, bakit ganito pa rin ako? Because we fail. Hindi, what I mean, mga kapatid, ay wala tayong pangunawa, hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo nagbibigay sa Kanya ng panahon. Pero hindi mo kailangang maging napaka-edukadong tao, kapatid. Hindi. That's why you do not depend on everything that you acquired on this earth, mga kapatid. Lumapit ka sa Diyos. Kahit napakasimple mo lang tao, kahit napakatahimik mong tao, there will always be a time, kahit na napakatahimik mong tao, kapatid, God will empower you to speak His word. I see that in my life. Akong tao talaga, mga kapatid, may few minutes, 7, bago tayo tumayo, I am a silent type person, mga kapatid.
But there are times, hindi ko mapigilang magsalita. Like now, I cannot stop to speak, mga kapatid. Because it is so easy to God na i-quicken ka niya, bigyan ka niya ng strength and power and ability na gawin yung bagay na feeling mo hindi mo kayang gawin. Bakit? Yung isip mo, yung puso mo, nakatali lang dun sa pag-iisip mo, ganito ka lang kasi pinanganak. Grade 1, grade 2, grade 6 ka lang kasi, ang natapos mo, high school ka lang kasi. No, the point there is, right now, this is prayer meeting. Lumapit pa tayo ng lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng mentality, Lord, I am here, I understand, mayroon kang purpose sa akin at gusto kong malaman yun, Panginoon. I don't want to just coexist in this world, copying someone and somebody. I want to become what you want me to be. Gusto kong maabot ang gusto mong ipinapabot sa akin. Whatever the details, anumang itsura, kailangan mong dumaan sa ganitong pagkakataon. Magtiwala ka sa Diyos, kapatid. Hindi Kanya pababayaan ng Diyos. At bibigyan Kanya, kapatid, ng lahat ng Kanyang tinatawag na grace. Grace is what gives us the power to do what we cannot do but by ourselves. Bibigyan Kanya ng power. Bibigyan Kanya ng strength. Para ikaw ay mag-multiply. Yung magiging fruit mo. Fruit, minsan, mga kapatid, in the Bible, signifies those that we bring to Christ. Yung fruit mo ay magiging fruitful din, magiging fruitful para ma-attain natin ang end-time harvest na pinaplano ng Diyos sa atin. Karoon tayo ng mindset. You can. Whatever way na ibibigay sa'yo ng Diyos, not always like this na maging masalita ka. Not always like this. You can preach even not speaking, mga kapatid. But what matters, yan yung ibinigay ng Diyos sa'yo na kaparaanan to do His will. Hindi tayo gaya-gaya. Meron tayong relationship sa Kanya that every moment, nag-flow yung Kanyang Espiritu. This is what I want, my son. This is what I want, my daughter. Hallelujah. Shall we stand? Halabashataraba. Oh, yarabashandaraba. Sikayaraba. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, tanggapin natin ang katotohanan ng pagkatao natin, mga kapatid. We are perfectly designed, perfectly crafted, perfectly positioned in His will, and He wants us to reach His ultimate purpose. In the presence of the Lord, in the presence of the Lord, that's where you find everything that you need. In the presence. Come on, the Lord is here. You have the words na tanggap mo na ang salita ng ating Panginoon. Seek the face of the Lord. Seek the face of the Lord. Halabashakaralabosayarahaya. In the presence of the Lord. In the presence of Oh, yes, come on. The altar is open. Come on, church. I know God is moving. He's moving. He's talking to you. Hallelujah, Jesus. In the presence of the Lord, that's where you find everything that you need. When you seek His face, He'll draw near to us in the presence of a holy God. In the presence of
of the Lord, in the presence of the Lord, that's where you find